No, this is what you need to do, Secretary Arbosa. You tell your people, yung mga magagaling, mga henyo nyo dyan sa FDA, na dapat yung sinasabi nyo hindi effective na mga generic, you should expose that. You have to tell us that. Para hindi na po namin bibilhin. Hindi na bibilhin ng mga mahirap nating kababayan. Hindi na dapat i-reseta, dapat i-ban na yan, i-recall na yan. But kung hindi ko pa sinabi, hindi nyo gagawin. Meron po bang nagawa? And then I would like to show me proof na meron na kayong nagawa. Base do, kasi it came from you. It didn't came from me, right? Pwede ba pagsabihin niyo po lahat ng mga ospital na sa kanilang website nakalagay po yung presyo ng kanilang serbisyo at nakalagay po lahat ng mga presyo, kasama na po yung mga labs and everything, pati gamot. Kasi sa ngayon, meron po mga ospital na nagko-comply, pero may mga ospital hindi nilalagay doon yung mga gamot, yung mga serbisyo na ino-offer nila. Kasi pag wala yung pupuntang pasyente, pagdating doon, mabubulaga sila, ang mahal pala, or sasabihin sa kanila, pagdating sa bayaran, kawawa naman pasyente. Dapat they have the choice whether to go or not dahil nakita nila sa website yung listahan, yung presyo ng services and what have you. Yes po, Mr. Chair, we'll comply. Okay. And also isa pa po na notice ko, siguro ito bilang doktor kayo, Secretary Herbosa, practicing doctor ba kayo? How long have you been a practicing doctor? 40 years na po. 40 years. 1983, May I know, sa hospital po? Philippine General Hospital po. Oh, very good. That's a very good hospital. Okay. So, alam mo po siguro bilang practicing doctor ka sa Philippine General Hospital for many years na marami mga pasyente na kailangan lumabas pa, bumili ng gamot sa butika kasi yung gamot sa hospital ay mahal. You agree or you don't agree? Meron pong ganong cases. Why is it happening? Kung minsan po walang supply, kung kadalasan po available naman kasi hindi kami babayaran ng PhilHealth pag pinalabas niyo yung doktor. So kung walang supply, make sure dapat palagi may supply. So dito may pagkukulang ospital. Hindi po, ang ginagawa ng hospital... Kasi po as it is, stress na nga po doon sa kamag-anak na nagbabantay, na yung kanilang kamag-anak, naghihingalo, what have you, and then lalabas pa sa ospital at maghahanap ng gamot kung saan-saan pa. Kung minsan, naulanan, nagkakasakit, pagbalik ko, nasasagasaan pa yung pasyente, yung bantay ng ospital. Opo. So, may mga government hospital, may tinatawag silang consignment. So, ang ginagawa nila, they make it available tapos binabayaran per kuha para hindi lalabas ang patient. Kasi pag nag-complain yung patient sa PhilHealth, hindi babayaran ng PhilHealth yung hospital. So, always make sure dapat, Doc, from now on, lahat ng mga public hospitals especially, palagi naka-stock up sila na hindi na po kailangan lumabas pa ng mga kamag-anak para maghanap ng mga butika na mabibili yung gamot na nireseta. And then pangalawa po, dapat nakalagay po sa website ng mga ospital yung mga serbisyo at mga presyo ng serbisyo at mga gamot na ino-offer nila. Nang sa gayon, hindi na po magpapagod yung mga pasyente. Meron na silang choice whether to go there or not. Kasi in some cases, pupunta sila, mabubulaga sila. Tulad sinabi ko, mahal pala rito, lipat na lang ako ng ospital. Nasayang po yung pamasahe nila, especially kung medyo emergency. Mabuti sana po elective, di ba? You agree, Doc? I agree, Mr. Chair. At saka meron na pala kaming administrative order ang Department of Health 2021-0008 requiring the posting of prices in all health facilities. So papa-reiterate ko po ito at i-distribute natin sa lahat ng health facilities para mag-comply. Yan nga sinasabi ko, Doc. Meron tayong mga gandang batas, meron tayong mga magaganda mga department order. Ang problema, kulang sa implementation. I agree with you. Kaya lang, tingnan niyo po yung mga website ng iba't ibang ospital. Meron po nagko-comply, pero meron pa rin, marami pa rin na hindi. So make sure dapat sila in compliance para hindi naman po nagmumukhang sayang po yung department order na yan. Di po ba, Doc? Yes, Mr. Chair, we will. Thank you, Dr. Herbosa. Thank you, Mr. Chair. Sected, I suggest also the DOH and the PRC work together to find out this scheme, no? Isa rampant about yun sa medisina na mahal, no? But bakit po ay nagiging reactive ang DOH instead of being proactive dito regarding these issues? We will invite the PRC in the next hearing tukol dito sa mga medisina. Anyway, makadagdag pa lang, Mr. Chair, isa na naman. Doc, pwede bang mabigyan mo ng listahan or pwede maimbestigahan? I don't know, diskarte niyo po ito. Yung sinasabi niyo, very interested po ako doon. Yung may mga generic na gamot, sabi nyo, hindi po effective. You use the word
effective compared doon sa gamot na branded. So the public should be informed. We should know para iwasan na po ng publiko yun. Bili ng bili yung mga mahirap na kababayan ng sabi nyo nga po hindi pala effective, nasasayang lang yung pera. So yung mga ganong klaseng mga manufacture ng mga generic, dapat maimbestigahan o dapat makasuhan kung sino-shortchange nila yung pagmamanufacture ng mga gamot na ang mga bumibili mahirap. Why are you not doing anything about it? Has something been done? Meron naman, Mr. Chair. Ang ating FDA, syempre, nakatutok dyan sa mga generics na Meron na po bang binibenta. napasara? Meron na po ba na-declare? Kasi itong FDA, May- Mr. Chair, magaling lang ito maglalagay sa website nila na ito'y gamot na ito, bawal, etc. Pero wag ka, patapos silang wala nang raid. No, this is what you need to do, Mr. Secretary Arbosa. You tell your people, yung mga magagaling, mga henyo nyo dyan sa FDA, na dapat yung sinasabi nyo hindi effective na mga generic, you should expose that. You have to tell us that. Para hindi na po namin bibilhin. Hindi na bibilhin ng mga mahirap nating kababayan. Hindi na dapat i-reseta yan. Dapat i-ban na yan. I-recall na yan. Yes, Mr. Chair, we'll do that with the FDA. But kung hindi ko pa sinabi, hindi nyo gagawin. Meron po bang Ginagawa nagawa? And then naman I would like to show me proof na meron na kayong nagawa. Base doon. Kasi it came from you. It didn't came from me, right? You agree? So kayo po mismo nagsabi, meron kasi mga generic na hindi effective. Kunti lang yung kung anong formula, whatever. Doktor ka, ako hindi. Sabi mo, kaya yung mga doktor, nakita na hindi pa rin bumaba yung blood or anything, blood test. Kaya nga, tuloy-tuloy pa rin pag-issue doon sa branded. So dapat yung doktor na yon nagsumbong sa inyo, sa FDA, para yung FDA imbestigahan yung generic na manufacture na yun. Nang sa gayon, yun ay ma-recall, mapasera, or I don't know what needs to be done para hindi na ma-shortchange yung mga pasyente na mahirap. Thank you, Mr. Chair. Ipaliwanag ko lang siguro yung proseso sa ganito. No? In the hospital, all the doctors can report to our drug committee for drugs na nakita nila na either hindi effective, may adverse event, or hindi ginawa yung sinasabi niyang efficacy. At nire-report ito, ini-study ito ng mga expert. So yung committee na to, drug committee ng hospitals, sila nag-a-analyze ng lahat ng report ng doctors. Thank na you. nagpa-practice ako. Thank you. So ito mga nag-analyze ng mga doctors tapos sa mga gamot na sinasumite ng mga nagdi-dispense sa mga pasyente, hindi ba iniimpormahan yung FDA para yung FDA gagawa ng aksyon? Oh. Tapos po, yung drug committee, pag nakita nilang valid yung claim ng doctor, nire-report nila to sa FDA. FDA. Thank you. Now, give me a list of these reports that were passed on to the FDA by these doctors sa mga ospital na nakita nila hindi effective to mga generic na gamot. Give me a list. And then gusto ko makita kung meron na mga nakasuhan o meron na bang na-recall. Give me a list. Yes, Mr. Chair. When? We will give you. Sa next hearing, pwede? Next hearing, Mr. Chair. Kasi ayoko magbumuka tayong parang nag-usap-usap lang dito tapos next hearing wala pa rin pala. Para tayong mga kengkoy dito. Yes, Mr. Chair. Tama, Doc? We will comply. We will So next hearing, I would like, please submit us those reports. Yes. And then gusto ko po, yung sinasabi niyo po, galing sa inyo, pasintabi sa mga manufacturer ng mga generic products, ng mga gamot, gusto ko, ma-recall na po yung mga hindi effective. Yung hindi nag-meet ng international standard na para maging effective yung isang gamot. Di ba? Maging yung potency nun especially. Okay, give me a list of those docs. Thank you, Doc. Thank you, Secretary Yes, Mr. Arbosa. Chair. Thank you, Thank you Mr. very Chair. much. Salamat, Secretary and Senator Rafi.